Saka sinabing sumunod lang sa kung saan ako pupunta. Hanggang sa binuksan ko na nga ang bintana sa aking kwarto. Sabay kaming tumalon ng aking kaibigan. Ramdam ko ang takot sa itsura niya. Lalo na nang makita naming nagpapakulo ng tubig sa isang kawa ang aking tiyuhin. Na noon ay mabalahibo na ang buong katawan. Aswang kayo, Luis. Napapaatras ito papalayo sa akin. Sinubukan ko na kausapin si Larry at magpaliwanag sa kanya. Subalit narinig ko nang nagmumura si tatay sa loob ng bahay namin. Lintik na yon, nakatakas pa. Hanapin nyo. Siguradong hindi pa yun nakakalayo. Nariyan lang yan. Hinawakan ko agad sa kamay si Larry. Sabay hila para makatakas kami. Nagkakandara pa man kaming dalawa. Hindi yun alintana sa amin. Hindi kami tumigil sa pagtakbo ng pagtakbo. Hanggang sa makarating kami sa kabilang baryo. Sumisigaw kami habang nanghihingi ng tulong sa mga tao doon. May isang mama ang pumansin sa amin. Nagtanong ang mamang hiningan namin ng tulong. Sinabi ko na lamang sa kanya na lumayas kami sa bahay namin. Sa kadahilan ng pinagmamalupitan kami ng aming mga magulang. Habang kami ay nag-uusap noon, nakakarinig pa kami ng huni ng tiktik. Subalit kalaunan ay kusa ring nawala. Nang kami na lamang ang nasa kwarto kung saan kami pinatuloy ng mama, sinabi ko sa aking kaibigan ng tungkol sa amin. Larry, tama ka. Nakakahiyaman pero aswang ang pamilya namin. Subalit maniwala ka, hindi ako masama. Simulat sa pulay ikaw lang ang naging kaibigan ko. Hindi ko rin alam na may binabalak pala sa'yo ang aking mga magulang at tiyuhin. Magkahalong awa at takot ang nararamdaman niya para sa akin.